Good morning po. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ika-day 51 ng ating pag-share ng ating devotion. At sabi nga po dito ay pinamagatan itong Giving a Reason for Your Hope. Sabi sa 1 Peter 3:15 sa Tagalog po, ating pong basahin, ito po ay igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa sa inyo. Tatlong bagay po yung pagbibigyan natin pansin. Una nga po, sabi dito, understanding your hope. Reflect on the hope that you have in Christ. Pray for clarity and articulating your faith and the reasons behind your hope. Ano nga ba talaga yung pag-asa na nais ng Diyos na isabuhay natin? Naalala ko po, way back March 28, 2015, araw ng graduation ko po yun for college. Tapos sabi ko, pagkatapos nun, hindi ako mawawala ng pag-asa na makamit yung pangarap ko bilang pulis. Pero after 2 years, hindi pa rin pala siya ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ibang blessing pala yung kailangan kong i-treasure habang buhay. Yun pala kasi, nakalimutan kong humingi ng clarity kung ano ba talaga yung nais niya para sa akin hanggang naging iba ang plano. Sabi nga po sa ikalawa, seeking opportunities for witness. Pray for opportunities to share your testimony and the hope of Christ with others. Ask for divine appointments to engage in meaningful conversations. Sabi nga, kailangan pala daw, hindi natin naiintindihan lang kung ano ang hope. Kailangan daw, hindi natin basta lang na-share kung ano ba yung hope. Kailangan pala nagaganap din siya sa sarili nating buhay. Hindi lang dahil gusto natin kung ano yung nakukuha ng Diyos para ipagkaloob sa atin, pero dapat lagi daw tayong gigil na i-share kung how God works in our lives by keep on hoping. At ang ikatlo, ito nga po yung sinasabi na preparing your heart. Commit to studying Scripture to deepen your understanding of your faith. Pray for the Holy Spirit to give you the right words when sharing. Ayan na nga, when we give, when we share our reasons for hope, we just don't understand. We just don't look for better opportunities, but making sure that heart is always prepared. Sabi nga po, huwag daw tayong mapapagod na humingi ng wisdom kay Lord. Huwag daw tayong mapapagod na gumawa ng bago. Huwag daw tayong mapapagod na ipakilala at ipaalam that God will always give us the reason to stay hopeful. Huwag daw tayong mapapagod na manalangin na lagi niya tayong ihanda na sagutin ang mga tanong na nasa paligid natin para malaman ng lahat na meron pang pag-asa at siya yung natatanging pag-asa. Quick share lang po. Sa trabaho ko po, they know me as a positive person. And if I get mad, natutuwa sila kasi nata-turn around ko agad yung emotion, yung feelings ko into positive way. Kasi po, sinasabi ko, naniniwala ako na God has always better plans. Na pagkatapos ng ilang oras, pag nagdasal lang ako sa Kanya, magbabago talaga yung mood ko kasi mawawala na yung lungkot, mawawala na yung sadness, mapapalitan na ng pag-asa na alam kong Lord will guide me. Sabi nga po sa isang quote po ni David Schwartz, hope is a start, but hope needs action to win victories. Minsan hindi naman po natin kailangan na basta lang masabing, bukas naniniwala ako, umaasa ako, magbabago naman ang takbo ng buhay. Minsan daw, kailangan talaga may gawa. Kaya tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa oras na binigay nyo para maibahagi ang nais yung maiparating tungkol sa pag-asa na kailangan ng maranasan ng lahat. Salamat po na tinuturuan nyo po kami at ginagabayan upang maniwala, manalig, na nariyan ka lang po sa aming tabi at bibigyan mo po kami ng wisdom at sapat na mga salita, tamang mga salita para maibahagi ang nais mong maiparating sa kanila. Salamat po sa pakikinig. Bukas po, magkita-kita tayo muli para sa ika-day 52 ng ating pagbubulayan. Salamat po.